ito pa rin yung pinaka nakakatakot na zombie found footage movie ever. Magsisimula ito sa isang reporter kasama ang buong team niya na gumagawa ng isang report tungkol sa mga bombero at dito nga sila mapupunta sa isang apartment kung saan merong emergency. Sa pagdating ng mga reporter at mga bombero, dito sila magugulat na makita nila yung mga sugatan at mga taong may sakit. Dahil dito, susubukan nga nila silang iligtas pero dito sila mas matatakot at magugulat nang bigla silang ikulong sa apartment na to. Sa mga susunod na oras, mas lalala pa yung sitwasyon nila nang bigla silang atakihin ng mga taong to. At dito na nga nila kakailanganing makapagtago, makatakas at makaligtas bago pa sila tuluyang makain ng mga taong to. Title ng movie, Wreck. Sobrang favorite ko to kasi pinagsama nila dito yung dalawang bagay na gusto ko. Zombie and found footage. Nakakatakot dito yung bata kasi ang liit niyang zombie tapos pwede pa siyang lumitaw kung saan saan. Sobrang goated din ni Manon dito Yung scene dito na talagang kinabahan at tatakot ako, yung hindi nila mabuksan yung pinto tapos hindi nila mahanap yung susi. Tapos pagsilip pa nila doon sa may hagdan, paakyat na yung mga zombies. Dito talaga ako talagang sobrang kinilabutan Ang mas nakakatakot pa dito, nasa iisang location lang sila na walang masyadong mapagtataguan. Ang effective ng shaky cam nila dito na hindi ako nahilo and mas effective siya and mas naging realistic yung buong movie. Tsaka pandagdag takot din yung gulugulong camera Sa mga hindi nakakaalam, ito yung original and meron tong remake na untitled Quarantine pero para sa akin, mas maganda pa rin yung original. Ang ganda pa ng acting nila dito na talagang mapapaniwala kang takot na takot talaga sila. Ito rin take note para sa Philippine cinema. Huwag niyong masyadong ayusan yung mga artista nyo. Kasi for example sa mga katulad na genre ng movie na to, yung mga itsura nila dito, ganyan talaga yung itsura ng mga taong sa sobrang takot, wala nang pakialam sa itsura nila. Dito kasi sa Pilipinas, kahit na anong mangyari, laging nakaayos yung buhok, tapos hindi pa mukhang na-haggard kakatakbo tsaka balentong, na in the end, ang unrealistic na ng itsura nila, and nakaka-apekto yon sa immersion ng mismong film. Hindi ko magets kung bakit takot na takot sila gawing haggard yung mga artista nila dito sa Pilipinas. Kahit gano'n naman yung dapat na-record na itsura doon sa scene. Balik tayo sa may movie na to. Nasundan pa to ng ilang movie pero ayan, wala pa rin makakatalo sa part 1. Yung sa kasal, medyo okay din. Nagustuhan ko yung kasal setting na may zombies. In terms of ending, yung ending talaga ng part 1 yung pinaka-favorite ko. Yung night vision na lang ng camera yung ginagamit nila para makakita sila. Siguro medyo random lang yung possess na part but yeah, pwede pa rin. Yung final shot kasi talaga yung nagdala dito Yung hinatak siya papunta sa may kadiliman tapos hindi na natin siya nakita. Tapos credits na. One of the scariest ending ever. Naisip ko nga dito what if gumawa yung Jessica Soho ng Halloween episode tapos ganito yung approach. So ito yung kwento. Pupunta sila sa isang gubat or bundok para mayroong i-document. Tapos pagpunta nila doon, ito yung usual na sapi-sapi lang. Tapos hindi nila sineseryoso kasi Jessica Soho nga to. Tapos kadalasan kengkoy-kengkoy lang. Then biglang magkaka-zombie. Then kailangan na nilang makasurvive. I mean, nagawa naman na to ng ilang beses, but if they can pull it off, paniguradong magugustuhan pa rin to ng mga tao. And for sure, mas magiging better to kaysa mga pinapalabas nila mga kapre or multo. So yun, again, ang title na to ay Wreck, and ang torta rating ko ay 10 out of 10.